Starbucks. Tapos, my God, naputulan ako ng tubig. Nakakaloka, ang laki, diba? Ang laki ng paper bag, pero ang liit lang ng laman niya. Without flame, everything's burning down. One in the same. Everything just seems to follow the same. So ngayon guys, i-update ko kayo about sa monthly expenses ko. Kasi yung video na in-upload ko before ay hindi na siya applicable ngayon. I mean, hindi na ganun kasi yung expenses ko. So kailangan kong gumawa ng panibagong video about doon. Kasi sa totoo lang, sobrang gastos when you live alone. Akala ng iba parang tipid siya kasi mag-isa ka lang. But in reality, mas magastos siya. Kasi wala kang kahati sa lahat ng expenses. Nakakaloka. Sorry for the background noise kasi binuksan ko yung bintana at yung pinto kasi parang ang init-init ngayon, nakakaloka. So ayun, start na tayo. So syempre, malaking part ng sahod ko ay napupunta sa monthly amortization ng bahay, which is 11,000 pesos. So water, 160 pesos. I forgot the exact amount. Parang ganito lang siya nag-range kasi nga minimum lang dahil nga hindi na ako dito nag-i-stay palagi sa Cavite. Nakakaloka, mamaya ipapaliwanag ko kung bakit. And then electric bill or Meralco bill, 500 pesos. HOA fee, 500 pesos. Food, medyo mababa this time kasi hindi na ako gano'ng nag-grocery. 2,000 pesos. And then, yung others, dito, marami kasing nakapasok dito pero hindi ko na pwedeng i-disclose lahat. Pero kasama din dito yung mga Shopee, yung mga pang-keme-keme sa bahay, ayan, 6,000 pesos. So, yun yung gastos ko dito sa Tanza, Cavite. Kasi hindi na ako laging umuwi dito. Weekend yun na lang ako makikita dito or weekend na lang ako nag-i-stay dito. Kasi nandoon na ako sa Laguna dahil doon ako naka-assign. Nakakaloka, ang layo. So, ibig sabihin, dahil nga nasa Laguna ako, kailangan ko mag-rent ng boarding house. So, diba? So, iba yung gastos ko dito, iba pa yung gastos ko doon. Nakakaloka. So, start tayo. Doon sa Laguna, ang gastos ko, una, syempre yung boarding house which is 2,800 pesos. Included naman na doon yung tubig and yung water. Ano? Included na doon yung tubig and yung... Wala ako. Included na doon yung tubig and yung electric bill. Tapos, yung food, medyo tipid naman ako. Siguro sabihin na natin 3,000 pesos lang kasi libre naman yung breakfast and yung lunch doon sa work. So, ayun, kahit pa paano, nakakatipid tayo. So, ito, transportation, 4,000 pesos. Kasi yung balikan from Calamba, Laguna to Tanza, Cavite, nasa 500 siya. So, ang laki, diba? Nakakaloka. Every week, umuwi ako kasi nga, ayoko nag-i-stay doon ng weekend. Kahit na sabihin mong magastos, okay lang. At least, di ba, nandito ka sa comfort zone mo, nahahanap mo yung peace na gusto mo. So, kung pagsasama-samahin natin ito, nakakaloka. So, monthly amortization ng bahay, 11,000 pesos. Water, 160 pesos. Electric bill, 500. HOA fee, 500 pesos. Food, 2,000. Others, 6,000. And then yung expenses naman sa Laguna, rent ng boarding house ay 2,800 pesos. Food, 3,000 pesos. Transportation, 4,000 pesos. For a total of 29,960 pesos. Nakakaloka, ang laki, diba? So, ayun, diba? Ang gastos, nakakaloka. Buti na lang kamo, may mga sideline tayo kahit papaano. Kung hindi, Diyos ko po, parang magkano rin ang parang wala na yata matitira sa sahod ko pag nagkataon. So, ayun lang. Pero feeling ko naman kapag na-assign ako sa mas malapit, like dito, around Cavite lang, malaki rin yung matitipid ko. Pero siguro after ilang years pa yun, nakakaloka. Yun lang, nakakapanghinayang lang kasi yung ganong klaseng gastos. Alam mo yun? Na siguro kung yung work ko ay malapit lang, kagaya dati, parang 5 minutes or 10 minutes lang nandun ako sa work ko, sobrang laking tipid niya. Ayun lang. I was the age of 8 when I played the tape and I heard a voice come through. You were singing loud and singing strong to the words I barely knew. I was hanging on to the edge of the song, waking up all my senses. I'm untied, I'm singing along for the first time. Whoa,
first time. I've been hearing songs since I came along on radio and TV. But this one song, when it came on, felt like it was just for me. So ayun guys, may manual naman kasama pero till now, figure out ko pa rin kung paano ko siya bubuuin. Kasi mabigat talaga sobra. So nakakapagod. Nakakaloka, grabe na yung pawis ko dito. Nakakaloka. Nalilito ko. Hindi ko alam paano siya sisimulan. So may step-by-step process naman pero hindi ko alam kung tama ba yung naiisip kong gagawin. I was out alone looking for love when you buzzed by and caught my eye. I had to get to know you, get to know you. I was surprised by your sweet southern charm. I wasted no time, had to make a move, so I got a little closer to you. But you were like a bee sting on a summer day in the middle of July. I stopped to taste the honey, should have kept it running. Maybe then I'd been alright. I had my heart open. So good morning guys. Ayun, parang feeling ko, ang tamlay-tamlay ko ngayon kasi grabe talaga yung pagod ko for this week. Actually, hindi lang itong week na to. Simulan pumasok ako sa field na to, grabe na talaga, iba na talaga. Parang pag tinitingnan ko ngayon sarili ko sa salamin and dito sa camera, parang feeling ko ang tuyot-tuyot ko, parang ibang-iba. Tapos kapag pinapanood ko naman yung mga videos ko before, parang ang lakas maka-fresh, kakaloka. Pero ayun na nga. Kasi parang feeling ko ay naninibago pa rin talaga ako sa field na pinasok ko. Alam niyo, parang 1 year na simula nung nag-resign ako. Pero hinahanap-hanap pa rin talaga ng katawan ko yung fulfillment. Alam mo yun, yung parang yung pagod na worth it. Yung pagod na at the end of the day, masaya ka, feeling na nakakataba sa puso. Pero yung ngayon kasi, yung pagod ko ngayon, parang pagod lang. Ganon. As in talagang wala. Wala akong ibang nararamdaman. Pagod lang talaga. Tsaka ang napansin ko kasi, hindi naman sa pag-aano ha. Parang feeling ko, yung current work ko kasi ay hindi siya bagay, hindi siya nag-fit doon sa lifestyle ko. Parang ganon. Ewan ko ba? Bakit ba ako nandito? Hindi ko rin alam. Siguro nabigla lang ako. Parang, ewan ko. Kung mababalik ko lang talaga yung panahon, yung oras, hindi ako magre-resign talaga. Kung alam ko lang talaga. Sabi kasi nila, di ba, you have to get out of the box or you have to explore, get out of your comfort zone. Parang ganyan. Pero ang masasabi ko lang, hindi kasi sa lahat ng pagkakataon ay okay yung path or yung destination na mapupuntahan mo. So, ayun, kailangan nyo lang mag-take ng risk. Pero yung risk na yun should be calculated. At least dito, kung sa field na to, umalis man ako, wala na akong what ifs. At least, trinay ko, di ba? Hindi ko pa rin naman kino-close yung door na anytime ay pwede akong bumalik sa pagtuturo. Pero syempre, wini-weigh ko pa rin naman yung situation tsaka yung mga consequences sa action na gagawin ko. So, ayun. Malay nyo, surprise na lang ulit. Nasa ibang field na ako. Charis. So ayun guys, nakakaloka, nakatulog ako. Parang nakaupo lang kasi ako sa sofa tapos nagsa-cellphone.
after ko mag-breakfast. Gising ko 1 o'clock na. Ayan, tapos hindi pa ako nagla-lunch pero tinatamad kasi akong kumain ng rice. Kasi gano'n naman talaga ako, diba? Kagaya ng sabi ko sa mga videos ko before, ayoko talagang kumakain kapag mag-isa lang. So parang naboboringan ako or parang wala akong gana. So ngayon, kakain lang ako ng siguro noodles, gano'n. So today is October 23 and look, nandito ako ngayon sa bahay kasi nga kinailangan ko mag-file ng leave dahil may inatenan akong event sa Manila. So ngayon may mga i-share ako sa inyong items na talagang mas sobrang nagpa-happy sa akin this week. Nakakaloka kasi nga ang tagal ko nang hindi nagawa yung ganitong bagay kasi sobrang busy ko talaga sa work. And aside sa work kasi may mga iba akong deadline outside so kailangan kong ma-accomplish yung mga yun and may mga kailangan akong puntahan and all. So ayun lang. So itong una ay from UST kasi na-invite nila ako sa isang event nila last Saturday. So ayun, sobrang nakakatuwa and nakakataba ng puso ma-invite ng isang prestigious university. And ito rin, sobrang happy ko dito. Ayoko nga tanggalin yung ribbon and parang ayokong gamitin yung notebook na ito. So notebook nga ba or planner? This one, ang laki ng paper bag pero ang liit lang ng laman niya. Wait, may reason kasi kung bakit malaki yung paper bag na. Ito lang yung review. Pero may reason kasi yan. Kasi nga nasira yung isa kong paper bag. So binigyan nila ako ng mas malaki. This is an Estee Lauder Double Wear Makeup. So since college, ito na talaga yung foundation na gamit ko. Promise, sobrang iba niya talaga compared sa ibang brands. Kasi may mga brand na, ewan ko, hindi ko nababanggitin pero hindi ako nasasatisfy. And mas confident kasi ako kapag ito yung gamit ko talaga, promise. Actually, yung Estee Lauder, wala rin yung sa plano ko. Parang wala lang, feeling ko deserve ko. This one, nabili ko siya sa Fashion Rock Designer Outlet sa Pitex nung pauwi ako. Ayan. So ito, Bath and Body Works na fragrance mist. And in the stars yung name niya. May kwento to kung bakit ko to binili. Kasi ganito yon. Nung nasa UST ako, I'm not sure if it was a student or a professor. Nung dumaan siya sa akin, my God, sobrang bango na parang ang sosyal nung amoy niya. And then, talagang iniisip ko, anong brand kaya yun? Kasi wala na akong lakas ng loob and very awkward na tanongin siya kung ano yung ginagamit niyang perfume. So, ayun. Wala lang. Feeling ko lang ay nasa hilera siya ng Victoria's Secret or Bath and Body Works. So, ayun. Nagtry akong pumunta dahil may nakita nga ako dun sa Pitex. Tapos, my God. Ito yung naamoy ko. Ewan ko, ang syala talaga ng amoy. Ang bango talaga, para siyang, ang hirap i-explain. Hindi ako marunong mag-describe, hindi ko rin kaya explain kung ano yung scent niya. Basta, mabango. Nakakaloka kasi kung ano na pinapakita ko sa inyong products. Tapos, my God, naputulan ako na to. Pero legit yun ha. So, ganito, ikukwento ko sa inyo. Hindi naman dahil wala akong pambayad kasi ganito. Dito kasi sa First Park Homes, parang 1 month ka lang yata, ay pinuputulan na agad ng tubig kapag hindi siya bayad. Yung sa tubig kasi namin ay Happy Well. So, ayun, 1 month lang na hindi ka makapagbayad. Parang days lang. Ayun, putol na agad. Nakakaloka. So, what I did, bumili na lang ako ng mineral water. So, yun yung ginagamit ko. So, tipid-tipid na lang. Though, sanay naman ako dahil nga sa training center, very limited naman din yung water namin doon. So, ayun, nakakahiya. Pero, yun yung totoo. Diyos ko dahil. Nakalock siya. Hindi ko na may pakita sa init. Ayokong dumabas. Ay, wait. Actually, may iba pa pala ako i-share sa inyo, mga Christmas decors, pero siguro wag na lang, by next, may motor na naman. Siguro by next video ko na lang ipapakita sa inyo yun. Kasi nga parang baka mahaba na masyado yung video ko. So ayun lang, dito ko na siguro i-end yung video.